sa pagpapatuloy ng ating istorya. Kinahapunan sa tirahan ng Sectmaster ng Qingyandao, kapansin-pansin ang pagdating ni Su Changyu habang si Sectmaster Tai Hua ay abala sa pag-aayos ng mga lumang gamit sa mesa. Pagkakita ni Su Changyu sa mga kalat, napangiwi siya sa gulat, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ba ang sinasabi mong paraan para kumita? Lumapit siya at mas malinaw na nakita ang tambak ng mga bagay na mukhang basura, nanlaki ang mata niya, parang naging estatwa sa pagkabigla. Itong tambak ng basura ang solusyon mo, singit pa niya. Halatang inis, paano tayo kikita gamit ang mga kalat na to? Bago pa siya makasagot, ngumiti si Sectmaster Tai Hua, isang ngiting pilyo na may halong kabaliwan, at sinabing, isang sangla, ito ang pinakadakilang kayamanan ng ating sekta. Tigilan mo na ang pagtawag dito ng basura. Dagdag pa niya, may desperasyon sa tinig, bilang iyong master. Ubos na ang ideya ko, bahala na, huling barahan na to. Halos magwala si Su Changyu, ayaw niyang masira ang kanyang imahe bilang isang gwapong immortal sa pagbibenta ng mga kalat, pero mabilis siyang hinawakan ni Tai Hua para pigilan. Namumula sa galit, mariing sambit ni Su Changyu, hindi ako pupunta, ayokong mapahiya kasama ka. Dalhin ang ganitong klaseng gamit sa pawn shop, nakakahiya. Ngumiti si Tai Hua, may pilyong ngisi, mabuting disipulo, tulungan mo naman ang iyong master, isang beses lang. Pero bigla siyang natigilan nang mapansin ang hawak ni Su Changyu sa gilid. Ha? Ano to? Mabilis ang tugon ni Su Changyu, may pagbabanta sa tinig, huwag mong hawakan ang painting na ginawa ng nakababatang kapatid ko para sa akin. Pero bago pa siya makagalaw, mabilis na sinunggaban ni Tai Hua ang painting at tumakbo palayo, agad namang humabol si Changyu. Habang tumatakbo, sigaw ni Tai Hua na may pilyong ekspresyon, malapit nang masira ang sekta. Tapos nasa mood ka pa para sa sining, isama na natin to sa sangla, bawat barya, mahalaga. Dagdag pa niya, may halong panunuya, pag nagkapera tayo, ubusin ko yan para sa'yo. Halos umusok sa inis si Su Changyu, walang kwenta yan, ibalik mo, matandang kulang sa bait. Lumipat ang eksena sa Marangyang Leikai Pawn Shop, isang lalaking nakasuot ng pulang damit ang masiglang sumalubong sa kanila. Maligayang pagdating sa Leikai Pawn Shop, pasok kayo, kayong dalawang immortal. Dagdag pa niya, sabay bigay ng matamis na ngiti, bumibili ba kayo o nagbebenta? Kalmado ang sagot ni Tai Hua, may kumpiyansang ekspresyon, nagbebenta kami, puro magagandang gamit to, alam mo na. Masiglang sagot ng lalaki, halos abot langit ang ngiti, syempre, sa aura niyo pa lang, alam ko nang hindi kayo ordinaryong tao. Habang unti-unting binubuksan ang supot, kumikislap ang kanyang mga mata, sige, hayaan niyong masilayan ko ang mga kayamanan niyo. Sigurado akong top quality yan, kahit hindi ko patingnan. Pagkabukas ng supot, tumambad ang mga gamit na halos butas-butas at kupas na, parang mga relikya mula sa sinaunang panahon, nanlamig ang mukha ng lalaki, para bang sinapian ng multo mula sa horror movie, napako ang tingin niya sa isang bagay, isang magasin ng isang sexing babae na may malusog na papaya. Napaatras siya sa gulat, namula ang mukha, at tila tumaas ang blood pressure, sabay sigaw, ha? Ano tong mga kalat na to, at may porn book pa? Nakatingin pa siya sa magazine, sabay bulalas, Diyos ko, huwag mong sabihin ito yung limited edition photo album ni Leng Yuan, ang kilalang courtesan. Mabilis na lumapit si Tai Hua, sinunggaban ang magazine at nagsabing, mali to, hindi to kasama sa binibenta, sabay tago sa ilalim ng kanyang damit, mukhang nahihiya pa, kahit bumagsak ang sekta, hindi ko to ibebenta, dahan-dahan lang. Ngumiti ng pilyo si Su Changyu, Master, pahiram mamaya ha. Sa gitna ng kaguluhan, mariing sabi ni Tai Hua, lahat ng to, bigyan kita ng discount, 10 taels na lang, ayos ba? Halos tumalon ang kaluluwa ng lalaki sa gulat, 10 taels, para sa tambak na to, baliw ka na ba? Lumapit si Tai Hua, halatang inis, anong junk? Matuto kang kumilatis ng kalidad, tingnan mo tong cushion, gawa sa golden toed silk yan, ito na ang pinakamurang deal sa buong buhay mo. Taas kamay ang lalaki, parang pinapakalma si Tai Hua, mas mabuti pa, subukan nyo sa ibang shop. Nagbago ang ekspresyon ni Tai Hua, ngumiti ng matamis, sige na, deal tayo, 8 na lang para sa lahat, ayos ba? Pero malamig ang tugon ng lalaki, hindi, namumula na sa inis si Tai Hua, halos magmakaawa, 5 na lang, hindi ko na kayang ibaba pa, pag mas mababa pa.
Dadalhin ko na to sa ibang shop. Napahimas sa noo si Su Changyu, halatang nahihiya sa ginagawa ng kanyang master. Hay, nakakahiya na to. Tara na, master. Pero biglang napansin ng lalaki ang isang papel na hawak ni Su Changyu. Pwede ko bang makita tong painting? Agad namang pumayag si Su Changyu, medyo nag-aalangan, yung painting? Sige. Dahan-daang binuksan ng lalaking nakapula ang painting, sabay bulalas, Zuyang Zuan paper, niloloko niyo ba ako? Halatang hindi kayo kapos sa pera. Dagdag pa niya, nagtataka, bakit niyo nilalaro ang simpleng shop namin? Napahinto si Tai Hua, gulat na gulat, itong papel, mahal ba to? Seryoso ang lalaki habang sinusuri ang painting, mariing sabi niya, hindi ako nagkamali, Zuyang Zuan paper to, yung papel pa lang, lagpas 10 taels na ang halaga. Ngunit bigla siyang napahinto nang mapansin ang pangalan ng artist na gumawa ng painting, nang mabasa ito, para siyang naging multo sa loob ng ilang segundo, ang second manager ng pawn shop ay tila natulala sa matinding pagkabigla. Agad niyang tinawag ang kanyang tauhan, Xiao Luo, bilis, kailangan kitang makausap. Samantala, napataas ang kilay ni Tai Hua, halatang nagtataka, makikita siyang seryosong nakamasid habang nag-uusap si second manager at si Xiao Luo, parehong nakatutok sa pagsusuri ng painting. Mahinang bulong ni Xiao Luo, may gulat sa mukha, second manager, sigurado ka ba? Mahinang tugon ng second manager, walang duda, ito talaga yun, tunay na obra. Pagkatapos, lumingon siya sa dalawa, bahagyang ngumiti at nagsabi, pasensya na, kailangan itong makita ng aming head shopkeeper, maaari ba kayong maghintay sandali? Nang marinig ito, parang nilamag ang pakiramdam ni Su Changyu at Tai Hua, hindi nila moari kung ano ang nangyayari. Makalipas ang 2 oras, bumalik ang second manager, may kalmadong ekspresyon sa mukha. Sabi ng aming head shopkeeper, ang sinumang may mata para sa ganitong koleksyon ay hindi basta-basta, kaya sana, tigilan na natin ang biro. Dagdag pa niya, prangka ang tono, diretsuhin na natin, sabihin nyo na ang totoong presyo. Agad na tumugon si Su Changyu, medyo naguguluhan, anong koleksyon, gawa lang yan ng nakababatang kapatid ko. Pero bago pa niya matapos, iniunat ni Tai Hua ang pisngi niya para patahimikin, kaya hindi na malinaw ang sinabi ni Su Changyu. Sa sandaling yun, itinaas ni Tai Hua ang kamay, seryoso ang mukha, sige, kung ganun, titigilan na rin namin ang pagbibiro, ganito ang gusto naming presyo. Dagdag pa niya, may bahagyang pananakot, tanggapin niyo o hindi. Pero sa loob-loob niya, may pilyong ngisi, hihihi, base sa reaksyon nila, mukhang may malaking pagkakaintindi sila. Dagdag pa niya habang nakangisi, ngayon ang tamang panahon para maging matapang, hindi malayong kumita ng 50 taels, buti na lang mabilis akong nakaisip. Seryosong nag-isip ang second manager, sabay bulong, woolen cloth. Makikita sina Su Changyu at Tai Hua na nag-uusap sa gilid, bulong ni Su Changyu, halatang inis, master, sobra ka na, sino bang magbabayad ng 50 taels para sa isang painting? Mahinang sagot ni Tai Hua, taas kilay, ano bang alam mo, tawag dito ay gambit. Huminga ng malalim ang second manager, sabay sabing, sige, deal, 5,000 taels na lang. Pagkarinig sa alok, agad na inakbayan ni Tai Hua si Su Changyu, may pilyong ngiti at kumpiyansa sa sarili, nakita mo, gambit yan, ang dami mo pang kailangang matutunan, bata. Pero bigla siyang natigilan, nanlaki ang mata at sabay tanong, teka lang, sinabi mo, magkano nga ulit? Tumugon agad ang second manager ng pawn shop, taas kamay pa sa harap, 5,000 taels, di ba yan ang sinabi mo? Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Su Changyu at Tai Hua, parehong natulala sa narinig. Malamig ang tinig ni Tai Hua, puno ng duda, niloloko mo na ba kami ngayon? Agad namang sumagot ang second manager, halatang kinakabahan. Bakit nyo naman nasabi yan? Kagalang-galang na immortal, hindi kami nagbibiro sa aming shop. Samantala, napaisip si Su Changyu, may pagtataka sa mukha, isang simpleng painting, 5,000 taels ang halaga, hindi ba yan lang yung ginuhit ng bunso kong kapatid sa wala lang, ano ba talaga ang nangyayari? Bahagya siyang lumingon kay Tai Hua, na seryosong nag-iisip, sa isip ni Su Changyu, bulong niya, Sect Master, anong hinihintay mo, pumayag ka na, baka magbago pa isip nila, bilis, kunin na ang pera at tumakbo, maliligtas ang sekta, pero sa halip, seryosong nagdeklara si Tai Hua, pasensya na, mukhang may hindi pagkakaintindihan, ang ibig kong sabihin, 50,000 taels,
Napasigaw sa isip si Su Changyu, gulat na gulat, ano, matandang loko ka na ba?